araw na nga simula ng big time oil price hike sa ilang mga gasolinahan. At dito nga tayo sa isang gasolinahan sa Quezon City. Yung kanilang LED display ay binago na dahil alas 6 ng umaga ang pagbabago sa presyo ng mga produktong petrolyo. Nasa 1 peso and 90 centavos ang itinaas sa kada litro ng gasolina. 1 peso and 20 centavos naman sa kada litro ng diesel at 1 peso and 50 centavos sa kada litro ng kerosene. Ito po mga kapuso, itong pagtaas sa presyo ng mga produktong petrolyo ngayong araw na ito, ayon na rin po sa paglilinaw ng Department of Energy, ay hindi pa epekto ng tumitinding tensyon sa Middle East. Kaya marami pong mga kapuso natin, mga kababayan natin, ang nag-aalala kung ano ba ang magiging epekto ng gulo dyan sa Middle East sa presyo ng mga produktong petrolyo sa mga darating na araw. Alamin ho natin kung ano ba yung agam-agam o pangamba ng ilan natin mga puso dito sa nangyayaring gulo dyan sa Middle East. Ito, usapin natin yung isa ng motorista. Sir, ano ho ang pinapangambahan nyo dahil may gulo po sa Middle East? Ayan po, tataas po talaga sigurado yung ating mga diesel, gasolina. Kasi doon tayo kumukuha sa kanila ng supply. Opo, kayo, anong gagawin yung pag-adjust kung sakasakali ho na magkakaroon ng pagtataas sa presyo ng mga produktong petrolyo sa mga darating na araw, baka mas mataas pa? Ayan po, sobrang tipid na naman tayo niyan. Magtitipid na naman tayo kasi sigurado mataas talaga yan dito sa ating... So kayo po, anong gagawin po ninyo? May mga pagbabago kayo gagawin sa mga biyahe nyo? Yes po, oo. Kailangan nating magtipid, kumayod ng maayos para maanuhan natin yung ating pangangailangan araw-araw. Para kailangan tayo ay magkaroon ng mga pagbabago doon sa mga ginagawa natin dahil nga talagang tataas talaga yan. Yes po, talaga tataas po talaga yan. Kaya kailangan natin pagbabago sa... Ngayon, nagpakarga na kayo? Opo, magpapakarga pa lang. Magpapakarga pa lang po kayo. Opo. Okay, salamat po. So yan ho yung ilan sa inaasahan ho natin na ngayong araw na ito ay mas madadagdagan pa. Teka, humana pa tayo dito ng ilang mga kababayan natin na nagpapakarga na po ngayon at alamin din natin yung kanilang damdamin dito. Kuya, pwedeng pa-interview konti. Malilate na ako. Saglit lang. Ayun sa presyo ng, di ba may gulo sa Middle East? Alam nyo na yun. Oo. Ano pinapangambahan nyo dito sa gulong ito? Ano magiging epekto sa presyo? Yung pagtaas ng gas. Kasi Oo. yung supply nun nila. Yun lang naman inaano ko. Dito ako nagpapaano sa sale kasi mas mura rin. Mas mura-mura. Oo, pero mag-a-adjust ka ba sa sa konsumo, ganyan, para makatipid-tipid pa? Oo, mabawasan ko yung lakad to. Ano naman. Oo, sige. Salamat kuya, baka malate ka na. Thank you. So, siyempre, dahil nga po dyan sa gulo na ito sa Middle East, talagang yung pinapangambahan ng mga kababayan natin na baka mas lalo magkaroon ng pagtaas pa. No? Kung ngayon 1 peso and 90 centavos ang itinaas sa presyo ng gasolina at 1 peso and 50 centavos naman sa kerosene at 1 peso and 20 centavos naman po sa kada litro ng diesel, nangangamba ho at nag-aalala yung mga kapuso natin na baka mas mataas pa sa mga darating na araw ang maging paggalaw sa presyo ng mga produktong petrolyo. Posible daw po na maramdaman sa mga susunod na linggo ang epekto ng gulo sa Middle East sa presyo ng mga produktong petrolyo. Ayon po sa Department of Energy, ang oil price hike ngayong araw ay hindi pa epekto ng mga pag-atake sa Middle East nitong weekend. Pinangangambahang posibleng 2 piso kada litro na ang taas sa presyo ng mga oil products sa mga susunod na linggo. Patuloy raw itong minomonitor ng Department of Energy dahil sa kaguluhan sa Middle East na higit 100 barko ang ayaw ng dumaan sa Strait of Hormuz na kontrolado ng Iran. Doon dumaraan ang lahat ng langis mula sa iba't ibang bansa na 20% ng supply sa mundo. Dahil sa patuloy na palitan ng pag-atake ng Iran at pagsanib puwersa ng Israel at Amerika, tinamaan ng drone ng Iran ang isa sa oil refinery sa Saudi Arabia. Isinara na ito ng kumpanyang Aramco na tumatayong critical export terminal para sa krudo ng Saudi Arabia. Inamin ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na nakapulong niya ang mga taga-International Criminal Court nung siya'y Justice Secretary ilang buwan matapos maaresto noon si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kasama po yan sa joint affidavit ng 18 dating tauhan umano ni Zaldico. Gayunman, hindi raw nangangahulugang totoo lahat ng nasa affidavit.
Laging una ka sa balita ni Salima Refran, exclusive. Sinasabi nila, ICC. Sinabi ko, nakausap ko. O ano ngayon? Diba? Kailangan protektahan natin ang ating mga testigo eh. Sa eksklusibong panayam ng GMA Integrated News, inamin ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na nakapulong nga niya ang dalawang kinatawa ng International Criminal Court. Nangyari raw yan sa bahay niya sa Makati City kasama si dating Senador Sonny Trillanes IV at dating PNP Chief at ngayon MMDA General Manager Nicolas Torre III ilang buwan matapos maaresto si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Justice Secretary pa noon si Remulla at hawak ang Witness Protection Program kung saan may ilang testigo ang ICC. Nakipag-usap ako sa Trillanes, pinakilala niya sa akin yung ICC, yung ibang dalawang personal na ICC. Kasi nga, meron kami usapan na ang testigo dapat protektahan. Yung testigo na ICC. Since we're in the DOJ, kinakailangan gawin namin yun. Mga Pilipino kasi mga testigong to eh. Sir, when was this po? Hindi ko na maalala eh. Maybe less than a year ago. Kasama ang nasabing pulong sa joint affidavit ng 18 nagpakilalang dating sundalo na naging tauhan daw ni dating Congressman Zaldico. Matatanda ang sinabi ni Attorney Levito Baligod, ang abogado ng mga dating sundalo, na hinian niya dapat ito ginawa ni Remulla bilang opisyal ng gobyerno. Bakit? Ba't hindi? Ang nakasalalay dito, buhay ng mga testigo. Kailangan protektahan natin ang tao hanggat kaya natin. Kasi sir, ang sinabi daw po is hindi na daw po makikipag-ugnayan ang Pilipinas sa ICC. Tagal na yon. Nagbago na lahat eh. Nagbago na lahat. Alam naman natin yan. Paglilinaw ni Remulla, hindi raw ibig sabihin na porket totoo ang pakikipagpulong niya sa ICC ay otomatikong totoo na rin ang lahat ng nilalaman ng kanilang affidavit. Sasailalim raw ito sa investigasyon at kailangan ng tigi-isang affidavit ang 18 nagpakilalang dating sundalo. Ang isinumite kasi sa ombudsman ay iisang affidavit na pinirmahan ng lahat ng dati umanong security personnel. I want to get the individual affidavits of each of them. The allegations are serious. Di ba? Para alam natin kung ano talaga ang personal knowledge ng bawat isang tao. Para malinaw kung ano talaga yun. Kasi parang ano yun eh. Parang pinagtagpi-tagpi na kwento ng bawat isa na ginawang isang affidavit. Eh hindi dapat ganun na. Magtatakda raw ang Office of the Ombudsman ng petsa para isumite ng mga nagpakilalang dating sundalo ang kanilang mga affidavit. Ito ang unang balita sa Salima Refran para sa GMA Integrated News. Dahil sa mga insidente ng away kalsada ay sinusulong sa Kamara na higpitan ang parusa sa mga masasangkot sa road rage. Sa ilalim ng House Bill 8190 o Anti-Road Rage Bill, ipinapanukala na patawan na mas mabigat na parusa ang mga driver na may intensyong manakot, gumanti o mangharas ng ibang motorista. Gayun din ang paglalabas ng mga armas laban sa mga nakaalitan nilang motorista. Ilan sa mga panukalang parusa ay 200 hanggang 500,000 pesos na multa, pagbawi sa lisensya at karagdagang reklamo kung may nasaktan silang tao. Ayon kay House Majority Leader Sandro Marcos na naghain ng panukala, mahalagang may mas mabigat na parusa sa road rage para maging mas disiplinado at kalmado ang mga motorista. Bukod kay Marcos, may mga nauna nang naghain ng Anti-Road Rage Bill. Nakabinbin ang mga ito sa House Committee on Transportation. Gusto mo bang mauna sa mga balita? Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube at tumutok sa unang balita.